spell, and he has no trouble with it. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makaupo na po tayo. Bilang Diyos, ang haring makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa inyo naman sa pagkakataong muling binigay niyo po sa amin ng pagtipon po kami, sumangka po sa inyo, makinig sa inyong salita, at makaranas ng nag-uumapaw na pagpapala na nagmumula po sa inyong salita. Nawa, Ama, ang mensahe mo po ngayong araw ito ay mangusap sa bawat isa po sa amin at ang mga kasama po natin sa online. Umimo yung mga particular message mo. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang mamahala upang sa mensahe ito ang maitaas sa inyong kadakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ba, kompleto ang pamilya. Praise the Lord. No? Pagiging ng Panginoon. Kaso wala yung ating dalawang bagong oh. Oo nga. Yes, sige po, itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Leadership series po tayo, Applying the Kingdom. Nandito na po tayo sa Kingdom Key to access yung mga bagay ng kaharian ng Panginoon. Na nakikita po natin, binabasa po natin passage ay halos inuulit-ulit po natin. Kasi sabi nga yung paulit-ulit na pagbasa, doon lang nagsisink in yung Word of God. Actually, ang salita ng Diyos, kahit basahin niyo po ng maraming beses, meron panibagong mensahe pa rin na ibibigay po sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon, lumalagin po ang dakilang Diyos, Ama. May mga hindi yata nakapag-praises, ano? Kanina. Si Sister Chris, o sige. Praises po, salamat sa Panginoon dahil ay kompleto po sa lagay niya. Purihin ang Lord. Salamat sa Lord kasi kahapon po hanggang 7 kami nagbabay po sa talagang overwhelming kasi dinala po yung kasama sa kasi atito at ako nandito po nandito si AC. Dapat po pasalamat po natin. Salamat sa Panginoon. Dito, kulang po ng pinintulutan na mapano dyan sa daan na balik pa maneho papunta po rito. Salamat po sa traveling university na papunta dito. Tingin po. Kumakanta niya sa anak mo. O yun. Isama natin Sean na lahat ng mga bagay na para sa mamamayan ng isang bayan o ng isang kaharian ayon sa Constitution ay ibibigay yan. Halimbawa, kung naalala nyo nung pandemic, no? Ang tawag po natin ay pandemic kasi hindi naman talaga pandemic yun eh. Actually sa pandemic na yan, ang kinita ni, totoo yan ha, ang kinita ni Duterte ay 74 billion. Ha? Diyan natin nakita kung gaano katindi ang pamahalaan ni Duterte noon. Wala silang pakialam, ibinakuna sa mga tao yung mga expired na bakuna na kung saan si Gordon noon ay lumalaban at pinapatigil niya. So ang ginawa, yung Senado, binayaran niya. No? At walang pumirma doon sa manifesto na inilalabas sana ni Gordon para siya ay magsasalita at sasabihin niya yung kalokohan ng pandemic. So ang daming nabakunahan at ngayon nakikita po natin nagbibilang tayo ng patay. Ang babata. Ano po? Lahat ng nabakunahan, ang kanilang reklamo, simula nung mabakunahan sila, umiba na ang kanilang pakiramdam. Actually, yung isa nga natin kasamahan dati, na yung nanay ba ni Edson,
na sabi niya, simula nung mabakunahan siya, lagi na lang siyang inaantok. At konting lakad, nangihina na siya. Buti naturuan natin ano yung tinatawag na natural antidote. Ang problema doon sa mga hindi nakakaalam, kita nyo, makikita nyo sa Facebook, 20 anyos, 18 anyos, no? Ang kinakamatay, heart attack. Ultimong yung anak ni Lebron James naglalaro, inatake sa puso. Naglalaro ng basketball, ha? Saka nakakita na athletic, tapos bumabagsak, inaatake. That's because of the vaccine. Sabi nga nung isang doktor sa Amerika, may nagawa ba yung bakuna sa virus? Ay di ba yung mga nabakunahan, nagkasakit pa rin? Ngayon, meron na naman silang pinapalabas ngayon ng panibago. Meron daw outbreak ng influenza sa Japan at saka sa, hindi ko malaman kung Hong Kong ba o Singapore. Huwag daw pupunta sa lugar na yun. Mukhang kulang pa yung kanilang kinita ng mga big pharma. No? Mukhang kailangan pa nilang, ganyan talaga, ang mga mayayaman, swabang eh. Habang yung mayaman, lalong, sabi nga sa banal na kasulatan, para silang balon na walang kabusugan. No? Lamon lang ng lamon, hindi nabubusog. Sabi nga ng Panginoon, saan dadalhin pagkatapos? Pag namatay, saan pupunta yung kayamanan? Wala rin. No? At puro trobo lang ang dala-dala. Kaya makita natin na yung ating rights nung panahon na yun, maraming nagpabakuna, nakalimutan yung rights nila. Kasi tinatakot doon, pag di ka mabakunahan, hindi ka makakapagbiyahe, hindi makakapunta rito, and so on and so forth. Tayo, wala naman tayong bakuna, biyahe tayo ng biyahe. Dahil ina-assert lang natin yung ating karapatan bilang mamamayan. At bawat mamamayan, merong tinatawag na rights to life and privacy. Hindi pwedeng magdesisyon ang gobyerno. Halimbawa, sabihin ng gobyerno, babakunahan kayong lahat. Aba, may karapatan tayo. Diba? Pag sinabi natin ayaw natin, wala silang magagawa. Pwede natin silang idemanda base sa Constitution. Ang malaking problema, maraming Pilipino hindi alam ang batas ng bansang Pilipinas. Kaya makikita nyo, pupuntahan sa bahay nila, basta-basta lang aarestuhin ng pulis. Yung napuntahan, takot na takot. Dapat bago ka arestuhin, babasahan ka ng warrant of arrest. Pag wala, hindi ka pwedeng arestuhin. Minsan may mga pulis pupunta sa bahay mo. Pagkatapos ang dala-dala, warrant of arrest. Tapos hahalugugin yung bahay. Pwede ba yon? Hindi po pwede. Ano ang kailangan? Search warrant. May warrant of arrest, walang search warrant, hindi pwedeng pumasok sa bahay. Ang problema, dahil hindi alam ang batas, pagharap ng pulis sa labas, nanginginig na. Takot na takot. No? Mukha pala ng pulis, takot na. Ha? Ang mga pulis, tandaan niyo, ang mga military, mas mataas tayo dyan. Sila ay nandiyan dyan para magsilbi sa atin. Pagka nalaman ng pulis na alam ninyo ang karapatan ninyo, takot din sila. Takot yung mga yan. No? Sabihan nyo lang ang pulis, ididemanda ko kayo sa IAS. Naku, nanginginig yan. No? Internal Affairs Service, ayaw ng pulis na magka-record sa IAS. Kasi pag nagka-record sila, yung kanilang benefits tanggal. At pwede pa silang matanggal sa serbisyo. Nakita po ninyo mga kapatid, no? Hindi natin alam kung paano hindi natin alam ang ating constitution ng ating bayan, hindi rin alam ng mga mamamayan ang constitution ng kaharian ng Panginoon. Tama po ba? Marami ang mamamayan na namumuhay, no? Mamamayan ng kaharian ng langit dito sa lupa, namumuhay ng dispalinghado kasi hindi nila binabasa ang Biblia, yung constitution natin. Kaya wala silang karapatan din na makapag-claim. So, dito po titignan po natin na kung saan ang kaharian ng Diyos, lahat po ay nandiyan dyan ng pangangailangan
ng isang mamamayan ng kaharian. So kung ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, lahat ng meron sa kaharian ng Panginoon, meron tayong karapatan. So ibig sabihin, yung access natin sa mga bagay na yan na sinasabi ng Panginoon, kabuhayan, no? Kaayusan ng buhay, kasaganaan, buhay na ganap at kasiyasiya, ay ibibigay sa atin ng Panginoon. It's just a matter of belonging. Ang tanong, tayo ba ay bahagi sa kaharian ng langit dito sa lupa? O meron tayong sariling kaharian? Diba, pag ikaw ay mamamayan ng isang kaharian, pag pinatawag ng hari, o pwede ka bang magsabi na, mahal na hari, meron po kaming gagawin, hindi kami makakadalo. Diba, hindi pwede? O. Eh bakit pag pinapatawag tayo ng hari pag Sunday, ang dami nating dahilan? Busy dito, busy doon, may ginagawa dito, may ginagawa doon. Kaya, kahit dumadalo ka sa church, dahil paminsan-minsan wala ka, minsan nandiyan dyan, o kung nandiyan dyan ka man, wala rin ang utak mo, hindi mo dinadanas yung benefits na dapat ibibigay righteously. Dahil karapatan mo yon because you belong to the kingdom of heaven. Eh minsan, ang mabigat, nandiyan nasa church, yung utak naman lumilipad. No? Nasa labas. Ha? Lalo na pag may basketball. Laban na, ano bang laban meron ngayon? Hinebra. O kaya, ano pa? Hinebra Magnolia. No, talaga naman. No? Nasa loob ng church, pero yung utak, nasa labas. Iniisip pa, naalala ko noon pag may laban si Manny Pacquiao, walang ma-attend halos sa church. Nangyayari yan. Ako, naranasan namin yan sa church. So, may laban si Manny Pacquiao. Ang nasa loob ng church, 2, 3. O yung worship team, nandun doon, no? Pero, habang nagpipreach, nanonood naman sa cellphone. At, o ano na, sino nang panalo? Kaya wala, yung buhay, hindi ma-claim yung benefits para sa kanya. Kasi pagka ikaw ay bahagi ng kaharian, pag sinabing bahagi ka ng kaharian, yung kaisipan ng hari, kultura ng hari, layunin ng hari, ninanais ng hari, sinusunod mo. So if you belong to the kingdom of God, dito po sa lupa, lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng pag-aari niya belongs to you. Ngayon, kung di ka makapag-claim, something is wrong. Ang kailangan lang po, sabi nga, you have to gain the kingdom of God. Ang salvation, bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang grace, bahagi ng kaharian ng Diyos. Di ba kagaya nung last Sunday, anong ginamit kong example? Puno. O, halimbawa, kailangan mo ng bunga, saan ka pupunta? Sa puno. Nandoon yung bunga, kung mangga, puno ng mangga. Ang naging problema po natin, pag naghahanap tayo ng bunga, pumupunta tayo sa palengke, sa grocery. Samantalang sabi ng Panginoon, gusto mong magkaroon yan, magtanim ka lang. Have the source. And then, wala kang problema. Bakit nila na itataas ang mga bilihin? Hindi natin sinusunod yung utos ng ating hari. Tumataas ang presyo ng sili. Kaya dali magtanim ng sili. Di po ba? Binigay ng ating hari yung lupa. Itatanim mo lang. No? Ang dami ng mga itinuturo sa YouTube ng mga technology ng pagtatanim. Ay dilagyan mo ng tawag ito yung balag, yung parang lambat, para hindi sila makakadive. Ganun lang naman ang style. No? Meron tayong access. Ha? So, tandaan natin yung access sa mga bagay ng kaharian ng Panginoon, available kanino? Sa mamamayan by legal rights. At tandaan natin, yung rights na po na yan ay guaranteed. By what? By the law. Ano po yung batas na yon? Na dapat lagi natin binabasa? The Bible. Kung sa bilang mamamayan ng kaharian ng bayan ng Pilipinas,
Ano yung law na yon? Constitution. 1987 Constitution. Dapat binabasa niyo yun. No? Parang sa ganun alam natin ang ating mga karapatan. Hindi tayo basta-basta sinisino-sino. Tandaan niyo, kahit sino po sa gobyerno, pag naramdaman nila na kinukot mo yung law, takot po sila. Takot sila. No? Eh nga lang, tamad tayo magbasa. Kung paano tamad magbasa ng Constitution ng bansang Pilipinas, tamad din magbasa ng Constitution ng Kaharian ng Langit. Na nandoon lahat, no? So, pag alam mo yung batas ng iyong bayan o alam mo yung batas ng bilang mamamayan ng Kaharian ng Panginoon. Ang isang mamamayan, tandaan po ninyo, hindi yan nagbibeg. Hindi yan nagpiplit. Hindi kinakailangang gumawa ng mga bagay. Bakit sa Pilipinas, ang daming mga tao na halos namamalimos sa tupad, namamalimos sa yakap. No? Bakit ang mga Pilipino ginagawang hampas lupa ng mga politiko? Kasi hindi alam ng Pilipino yung kanilang karapatan. Na yung pera na yan, sa mamamayan, ninanakaw lang ng politiko. Dahil hindi natin alam, walang nagko-question. Alam nyo, meron tayong batas sa Pilipinas. No? Na noong panahon ng pandemic, ginawa po nila Captain Ray Valeros at sina General Dado Valeroso. No? Ano pong batas yun? May gagawin dapat na isang batas ng Senado noon, kung natatandaan nyo, during pandemic, na ang gobyerno tatanggalan tayo ng karapatan at kung sino ang gusto nilang bakunahan, babakunahan. Naalala niyo yun, yung batas na yan? No? Ipapasa na lang. Alam niyo, ginawa nila Captain Valeros, nila General Valeroso. Meron pong batas na ang mamamayang Pilipino pwedeng arestuhin ang mga senador, ang mga congressmen pag hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. Dahil sa batas na yon, kikita sila ng malaki, babayaran sila ni Duterte, so lahat pipirma. Buti na lang, may mga tao pang matitino. So nanawagan sila noon, nagpunta na ang Senado, at nakaredy na lahat sa labas, papasukin ng Senado, aarestuin lahat, sa takot po ng mga senador, pinigil po yung batas na yun. Walang nakaalam. Makita nyo? Iilan lang po yun na nagpunta ron. Wala pa pong 400. Claim lang po nila yung batas na yan na nasa ating Constitution. Na pag ang mga senador, ang mga congressmen, hindi na ginagawa yung tama kagaya ngayon. Ginagawang hampas lupa ang mga Pilipino na yung tupad na yan para sa Pilipino yan. Diba, meron tayong PhilHealth. Kinuha yung pondo ng PhilHealth. May karapatan ba tayong arestuhin sila? Meron. Hayaan niyo po, may mga nagpaplano na. Pero sana tayong lahat. Kung lahat ng Pilipino magkaisa, yung mga senador, yung mga congressmen, yung mga mayor, gagawin po nila kung ano yung tama. Ito po ang sinasabi ng ating Constitution. No? Yung power and authority sa democracy emanates from the people. Not from the senator and the congressmen. So, sa atin po nang gagaling. Bakit sila napoposisyon? Dahil sa kapangyarihan natin. Ang problema, maraming Pilipino nagpapabili ng boto. Sa halagang 2,000, ilang taon na naghihirap. Ayan tayo ngayon. No? Wala tayong access because we do not know our rights. Sana naman, hindi na nga natin alam yung rights natin dito sa mundo, dapat alamin natin yung rights natin sa kaharian ng langit. Kasi ang kaharian ng langit ang magdidesisyon kung ano yung dapat na mangyayari sa mundo. So tandaan natin, pag ang isang mamamayan, no,
yung kanyang legitimate rights na denied sa pamamagitan ng ano? Nagkasala siya o nagkaroon siya ng bagay na hindi magandang nagawa, pwede siya mag-petition. Di ba? You can petition the government. Sa kaharian ng Diyos, ano yun? Ano ang petition? Sa kaharian ng Panginoon? Prayer. Di ba? Nagkasala ka, nakagawa ka ng hindi maganda, yung rights and benefits of the kingdom of God, naputol sa'yo. So, anong gagawin mo? Magpipetition ka sa hari ng langit through prayer. Hihingi ka ng tawad, no? At anong gagawin ng Diyos? Anong sabi niya sa 1 John 1:9? Hindi kagaya ng gobyerno natin, pag nag-petition ka, ang dami mong lalagyan. Sa kaharian ng Panginoon, magdadasal ka sa Kanya, magpipetition ka. At anong sabi ng 1 John 1:9? If you confess your sins to God, hindi sa tao. No? Anong gagawin niya? He is faithful and just. He will forgive you of your sins and cleanse you of your all unrighteousness. Anong gagawin mo lang? To petition the kingdom, to pray and ask for forgiveness. Ibibigay niya sa iyo. Huwag na tayo mangangatwiran kung nakagawa tayo ng kasalanan. No? Sabi nga, do not rationalize. Kasi ano ba yung rationalize? Anong dulo niyan? L-I-E-S. Do not rationalize. So pag nangatwiran ka, puro kasinungalingan lang yung bibitawan mo. So ito po yung pinakamatinding reason, mga kapatid, bakit maraming tinatawag na born-again Christians na sila po ay, sabi nga, na nakain doon sa tinatawag na religious mindset. Hindi po na nila nakikita yung benefits, yung prosperity, yung fruitfulness ng kingdom of God. Kasi ang hinahanap nila ay prosperity. Ang hinahanap nila, fruitfulness. Nakalimutan nila ang hahanapin, kaharian ng Diyos. Pagharian ka ng Diyos, ang lahat-lahat ibibigay sa iyo. So, ang ginagawa po ng mga taong yan, they approach the whole matter of the kingdom of God, no, as supplicants. Hindi po citizens. Pakita ko po sa inyo ang kaibahan ng dalawa, no? Yung supplicants, ito po yung nagmamakaawa. Hindi po mamamayan ng isang bayan. Yung isang Pilipino, pupunta ng Amerika, no? Tapos mag-a-apply siya ng citizenship. Ang tawag sa kanya ay supplicant. Nag-a-appeal. Pero pwede siyang ma-deny. Bakit po? Wala siyang legal rights. Wala siyang legal status. Ibig sabihin, ang isang supplicant ay nandoon po siya sa mercy, no? Nung tinatawag na kabutihan ng gobyerno na kanyang pinapakiusapan. Ang mamamayan, on the other hand, yung citizen, siya po ay isang legal entity. So, pwede niya pong i-claim legally lahat ng mga bagay na mayroon ng gobyerno para sa mamamayan. Dahil siya po ay legal. Nakuha po ninyo yung kaibahan? So, yung mga tao na mayroong religious mindset, supplicants. Hindi po sila legally mamamayan ng kaharian ng Diyos. Dahil ang hinahanap nila yung added unto you, not the kingdom of God. Lahat po ng mamamayan by constitutional law, entitled po sila sa lahat ng rights na dapat ibibigay ng gobyerno at hindi po pwedeng i-deny. Sa atin, kaya lang nadi-deny, mahina po tayong mga Pilipino pagdating po sa batas. Pumunta kayo ng Europe. Naalala ko nung ako'y nasa Europe, nung panahon na yon, ang Benetton. Naalala niyo yung Benetton, yung sikat na sikat doon, no? Tapos nagulat ang mga Pilipino na wala bigla ang Benetton.
Alam niyo bakit? Nagpalabas po sila sa Europe noon kasi ang taas ng tao ng bilang ng tao na mayroong AIDS. So naggawa sila ng commercial na isang lalaki may AIDS, inabutan ng Benetton na pantalon, gumaling. So, ano po yun? Kalokohan. Sabi ko nga, kung sa Pilipinas nangyari yun, wala lang. Nasabihin ng mga Pilipino, ang ganda ng mga commercial niyan, sa kanila hindi pwede. Why? They know their rights. Ang ginawa ng mga Europeans, nakapila po, agang-aga po, nakapila lahat sa kalsada. Wala kayong makikitang pagitan. At lahat may hawak na placard. Isarado ang United Benetton. Iba-ibang lingwahe po yun. No? Sumunod na araw, nagkaroon ng organized na grupo. Lahat ng tindahan ng Benetton pinasok, winarak. Hindi sila hinuhuli ng pulis. Why? They know their rights. Dahil yung commercial na yon, sinira yung karapatan ng tao. After 3 days, sarado ang factory ng Benetton. Sikat na sikat po yun. No? Halos lahat doon, pagka naka-Benetton ka noon, diba? Wala na, hindi na inabot ng kabataan yun. Maganda ang design ng Benetton eh. Mas maganda siya kaysa sa Levi's. Dahil lang po doon, hindi na muli pang nakapagbukas ang Benetton. They know their rights. Nakita po ninyo? Tayo. Sa Pilipinas, niloloko na tayo ng gobyerno, ng mga nakaupo, tahimik pa lang din tayo. Sabi nga kasi Pilipino eh. Ang Pilipino na parang vulkan. Sige lang. Pero pag punong-puno na, sumasabog. Ang problema sa vulkan, pag sumabog, walang direksyon. Diba? Pag sumabog ang Pilipino, kagulo, naalala niyo yung sunod-sunod na kudeta, hindi malaman kung paano tayo matutulog noon, balilan dito, balilan doon. No? Ang daming nadamay, ang daming namatay. Dahil yung bala naman, hindi naman magtatanong, sundalo ba to? Pagputok, sundalo ba yan o hindi? Basta pumutok siya, kahit sino tamaan, bahala ka sa buhay mo. So let's know our rights, mga kapatid. No? Huwag tayong papayag sa ating bayan. At sabi nga, yung rights din natin bilang mamamayan ng kaharian ng Panginoon. So, base po doon sa aking kwento, makikita po natin na ang citizenship napaka-powerful. Kaya dapat alam natin kung tayo ba'y mamamayan ng kaharian ng Diyos o hindi. Bakit po? Kasi binibigyan tayo ng access sa lahat-lahat na meron tayong karapatan under the Constitution, under the law. Jeremiah 29:11. Anong sabi? Sabay. For I know the plans I have for you. The Lord plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Doon pa lang eh. Jeremiah 29:11 pa lang eh. Pag nagpipray ka at i-claim mo yun. Kung ikaw ay merong tinatawag na rightful standing. Hindi mo rin naman pwede i-claim kung hindi naman tama yung standing mo sa gobyerno, di po ba? Parang sa bayan natin. Hindi mo pwede sabihin, meron akong karapatan. Killer ka. Pumapatay ka. Sinungaling ka. Ikaw ay scammer. No? Wala kang karapatan. Although nangyayari yun sa ating bayan. Dahil nga, pinapabayaan din ng mga Pilipino. Pero sa kaharian ng Panginoon, tandaan natin, unlike the earthly government, ang ating hari, hindi po siya mag-hesitate na ibigay sa atin yung para sa atin kung tama yung ating katindigan sa kanyang harapan. Sabi nga, kung tama ang iyong posisyon, tama ang iyong linya sa hari, no? Pwede mong sabihin sa kanya, sinasabi po ng Constitution, ng inyong banal na kasulatan, ng batas na kayo po ang sumulat. Kiniklaim ko lang po mahal na hari. Pero dahil hindi natin alam,
Kaya karamihan ng prayer ng pagano. Ano ang prayer ng pagano? Pahingi po ng pagkain, pahingi po ng iinumin namin bukas, pahingi po ng isusuot namin. Ang sinasabi ng Panginoon, pag tama ang tindig mo sa kanyang kaharian, hindi mo kailangang mamalimos. Dahil idadagdag sa'yo. Nahihirapan kang disiplinahin ang mga anak. Anong gagawin? Seek first the kingdom of God. Even discipline, ibibigay ng Panginoon. Siya ang bahalang magdisiplina. Hindi mo sila madisiplina, naku, pag ang Diyos ang nagdisiplina niya. Manalangin ka ng manalangin. Be in the presence of God. Dalhin mo lagi yung mga anak mo sa Panginoon. Magugulat ka na lang isang araw. Bigyan lang yan ng karamdaman ng Panginoon. Pag tinatakot yan, mamamatay. Hindi po ba? Oh. Kaso sinasabi natin, ito nga ang nakakalungkot na madalas na realidad po natin. Na sinasabi natin, naniniwala ka ba sa Biblia? Opo, naniniwala po kami sa Biblia. O, seek first the kingdom of God and His righteousness. Paano naman po kailangan natin ng trabaho? So, naniniwala ka lang pala, hindi ka nagtitiwala. Nakuha po ninyo? Pag sinabing nananampalataya ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, naniniwala ka, head knowledge, sumasampalataya ka. Na kayang-kaya mong ibigay ang buhay mo. Dahil ang Diyos na may gawa ng salita niya, kailanman hindi nagpabaya. Buti na lang isinulat sa Biblia na patuloy na hinahawakan ng Panginoon ang buong kalawakan. Paano kung hindi sinulat ng Diyos, no? At sinabi lang ng Panginoon, kung maayos ang mga tao, hahawakan ng Panginoon ang buong kalawakan. Ano mangyayari? Bunaw kaagad tayo. Yun lang sabihin lang ng Panginoon na, ano kaya 30 seconds, huwag kong pakialaman ang buong mundo. Ang buong kalawakan. Saan kaya tayo pupulutin lahat? 30 seconds. Wala, ubus tayong lahat. 15 seconds nga lang nalindol, takot na tayo. Oh, hindi daw. Hindi daw takot sa lindol. Nanginginig lang. Lalo na pagka 7.0. O kaya 9.0. Di ba? May sinasabing the big one. Ang nangyayari, meron daw the big one na darating sa Pilipinas. Anong reaksyon ng Pilipino? Naku po, huwag naman sana. Ano dapat gawin? Abay, dumalangin ka. Lumapit sa Ama. Lumapit sa Hari. Siya ang may control. Ako tuwing umaga, dinadalangin ko po yan. Minsan may nakikita ko sa Facebook na nagpa-prophesy, mangyayari ito sa Pilipinas, dinadalangin ko po, Panginoon, kung sino nag-prophesy na yun, ibalik ko sa kanyang bayan. Ay, magugulat ako, nakikita ko na lang. Lumindol sa bansa niya. No? Kaya sabi ko, buti nga, Panginoon, salamat po. Matuto sila na wala silang karapatan. Ang dami nagpa-prophesy against Philippines. Sa Facebook, din nila pupunan. Meron pang mga Bombay, no? Kaya sabi ko, Panginoon, parusahan mo ang mga Bombay. Dahil sila ay propesiya ng propesiya laban sa Pilipinas. Sa kanila po bumalik. Hindi ko maintindihan ba't galit sila sa mga Pilipino. No? Ha? Oh. Oh. O yung mga ganyan, di ba? Okay. Anong gagawin natin? Matatakot tayo? Tayo ang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ipanalangin nyo. Bigay ko po kayo ng isang halimbawa. Nung ako po ay nandito sa Bulihan, no? Nung ano pa lang yun, mga 2 taon yata ako nag-ministry. Doon sa lugar na yun, uso yung magkakasakit, walang kadahi-dahilan. Tapos, dadalhin sa ospital, hindi malaman ng ospital kung anong sakit. Tapos, mamukat-mukat mo, biglang may pupunta sa bahay nila at magsasabing manggagamot daw siya.
Yung pala, siya yung nagdadala ng spell. So, nasa kanya rin yung antidote. So, kumikita siya. So, itong taong ito ay mag-asawa sila eh, na parang may pagkamangkukulang, ganun. Eh, may dinala sa bahay. Tapos yung kabataan na yon, bago-bagong miyembro ng church. Eh, siyempre, pag bagong miyembro, ano pa lang, a-attend, hindi, no? Tapos, masakit yung buong katawan ng bata. Tapos, nanginginig. Eh, naano ko po yun, naulinigan ko na po yun, na mayroong ganun. Pinag-pray ko yung bata. Sa pangalan ni Jesus, sabi ko, aming Ama, kayo ang may kontrol ng lahat. Yung karamdaman ng batang ito, ibalik niyo po kung sino ang nagpadala sa kanya. Doon po ako namangha sa kapangyarihan ng Diyos. Wala pa pong ilang segundo, yung bata parang nagdahilan. Tapos sumunod na araw, ako na ang dinali. No? Ako po ay, nakaupo ako nun eh, biglang sumakit yung ganito ko. Hindi na ako makahinga. Akala ko mamamatay na ako. Parang may tumutusok na palalim ng palalim. Pakiramdam ko malapit na sa puso ko eh. Tapos pinaalala sa akin ng Panginoon, naalala mo may pinag-pray ka, ginagantihan ka ngayon. Dumalangin uli ako, Ama, yung gumagawa po nito sa akin, hindi ko po sila kilala. Sa pangalan ni Jesus, ibalik mo po sa kanila. Do I have the rights? Yes. Because I was seeking the kingdom of God. Balik po sa kanila. Wala pang ilang segundo para ako nagdahilan. At yung dalawa na wala dun sa bulihan. Hindi na po nakita sa lugar na yun. Kasi bakit po? Nagsabi ako sa kabataan, kung sino man yung gumagawa, ipaabot nyo sa kanila. Pupuntahan natin sila sa Friday. At ipi-prayer walk natin ang bahay nila. Bahala ang Diyos sa kanila. Natakot po. Claim the rights that we have. No? We have the legal rights. Pwede natin sabihin sa Panginoon, if we are in right standing, Lord, sabi po ng inyong constitution, tandaan nyo, pag tama ang iyong tindig sa harapan ng hari, iba-back up ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Kung ano yung sabihin mo, susundin niya yan. He will stand behind His word. Sa kanya yan eh. Hindi sa atin yan. Siya ang gumawa niyan. Titindigan niya yung kanyang salita. Tandaan niyo, ang salita ng hari ay batas. At ang salita ng hari kailanman hindi mababalik. Naisulat na yan sa Biblia, i-claim mo na lang, yun nga lang, dapat sigurado ka na mamamayan ka ng kaharian ng Panginoon. In legal and right standing. Kaya nga, Kingdom of God and His righteousness. Dahil ang ating Ama, ang ating Diyos, ang ating Hari, He stands behind His name. Yan ang kanyang integrity. Hindi siya half-half. Diba? Diba yung integral number? Anong ibig sabihin ng integral number? Sama, Isaiah. Pag sinabing integral number, hindi fraction. Diba? Hindi 1/4, hindi 1/3. Buo. Whole number yun. No? Doon po nakuha yung salitang integrity. Ibig sabihin ng Diyos at siya at ang kanyang salita, isa. Hindi hati. Nakuha ninyo? So, our God will stand by His integrity. And His integrity is the law, the Bible. Amen? Maliwanag po ba? So yung access po sa mga bagay-bagay ng kaharian ng Diyos is a matter of knowing and claiming your rights. Kung ikaw ay nagbibeg pa din, ibig sabihin hindi mo pa alam yung karapatan mo. Anong kulang? Aside sa prayer, paano mo malalaman ang karapatan mo? Read the Bible. Read the Constitution. No? Di po ba tayo ay mayroong
Bible reading by heart? Tama po ba? No? Nalulungkot lang ako kasi kakaunti na ang nakikita akong nagbabasa sa Bible reading by heart. Kagaya ng sinabi ko last Sunday, isang napakagandang halimbawa, si Brother Art. Kaya kung hindi niyo nakilala si Brother Art, wala na siya, no? Si Brother Art po, nung hindi pa siya nagbabasa ng Bible, halos hirap na hirap yung kanilang buhay. Pero nung magsimula po siyang magbigay ng covenant sa Panginoon, at sabi niya, magbabasa sila parang 7 yata to 9 o 8 to 10, basta 3 hours yun. No? Sisimulan niya magbasa. Susunod yung mga anak niya, si Shelby, no? Anak ni Brother Art. No? Tapos hanggang dun sa maliliit, si Daya, si Mia. Habang nagbabasa siya, walang tigil ang cellphone sa tunog. Ano po yun? Kliyente. Nung hindi pa siya nagbabasa, walang tigil siya sa kahahanap ng kliyente. Kaya naalala ko noon, laging sinasabi ni Brother Art, pag tinatanong siya, anong trabaho mo? Magbasa ng Bible. Tama. Di po ba? So ang Panginoon, obligado. Dahil ginagawa niya, claim niya yung kanyang legal rights. So ang Panginoon obligado na habang nagbabasa siya, hindi po siya naghahanap ng kliyente na noon. Tuwing nagbabasa siya, pinapanood ko sila no? Walang tigil, ring yung cellphone niya. Sinasabihan ko nga sa Brother Art, silent mo yung cellphone mo. Kasi narinig, sinilent, naka-vibrate naman. So vibrate ng Brother Art, silent. Si Shelby, naranasan niya, anong ibig sabihin nun? Sila nila Nicole. Bibilang sila ng damit, hindi isa. 6 na pares. Bawat isa. At lahat ng mga bagong sapatos, meron sila. Nung mawala si Brother Art, tumigil silang magbasa. Yung kanilang legal status nawala. So walang karapatang mag-claim. Nakuha po ninyo? So tandaan natin mga kapatid, napaka-simple. No? Know your rights by claiming the rights from the Constitution. Sabi nga, pag alam mo, hindi mo kinakailangang mamalimos sa Diyos. There is no begging involved. Ano lang pong gagawin natin? Keep your lives clean. Righteousness. The righteousness of God. Anong ibig sabihin po ng keeping your lives clean? Stay in line with God's position. Kung ikaw ay nanay, magpaka-nanay. Kung ikaw ay tatay, magpaka-tatay. Kung ikaw ay anak, magpaka-anak. Yun pong ibig sabihin nun. No? Kung ikaw ay boss, maging tamang boss ka. No? Hindi yung busabos. Ha? Kung ikaw ay empleyado, maging tamang empleyado, huwag magnanakaw ng oras. Wala pang break time, nagbi-break ka na. Alas 4 pa lang, nag-aayos ka na. Nagre-ready ka ng umuwi. Binayaran ka hanggang alas 5. Tingnan po ninyo, yung mga empleyadong ganyan, hindi umaasenso. Bakit ang daming empleyado sa gobyerno, ang lalaki ng sweldo, ba't puro utang sila? Ha? Bakit po? Hindi sila sumusunod sa batas. Ang akala nila, naiisahan nila ang gobyerno. May batas ang Diyos. Yung mga tao sa gobyerno, tingnan nyo, alas 5, alas 4 pa lang, minsan alas 3 pa lang, nagme-make up na yung mga babae. No? Pag pumunta ka, daldalan ng daldalan. Hindi mo na makausap ng matino alas 3 pa lang. Lalo na pag alas 4 na. Ha? Close na. Samantalang binayaran sila hanggang alas 5. Ito pang matindi. Ha? Merong supply ang opisina. Mag-uuwi ng supply. Hindi nagpapaalam. Para bang, hindi supply naman ito ng opisina. Sa opisina, hindi sa'yo. Ballpen. Ha? Pagkatapos magtatanong ka, ba't ganito ang buhay namin? Magnanakaw ka eh.
Yung pipeline mo, yung buhay mo hindi tama, wala ka sa posisyon. Hindi mo hinahanap ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. So wala kang karapatan. Ako may kilala akong isang BIR, hindi ko na sabihin ha, kasi patay na po ito, nagpakamatay. No? Dating BIR, parang, ano ba tawag sa, parang director ba yan? O yung pinakamataas. Alam niyo ang BIR sa Pilipinas? Yan ang numero unong magnanakaw yung mga nakaupo. Dadalihin ka ng tax. No? Ngayon, pag di kayang bayaran, ano ba, sabihin natin, tataasan, 10 million, eh di kaya. O maglagay ka na lang. Ganyan na nangyari po. Itong taong ito, nakapagnakaw ng sangkaterbang pera sa kabangyaman ng Pilipinas. Nagpagawa ng bahay sa Kaliraya. I-research nyo na lang kung sino itong taong ito. No? Yung bahay niya na pinagawa, nagpalagay siya ng malaking bowl at doon nilagay lahat ng pera. No? Grabe, ano po? At yung pinagawang bowl, fireproof. Pinatapos ng Panginoon, nagawa yung bowl, nadala lahat yung pera doon. Sabi nga nung mga nakakita, no, nung pera, hindi kayang ubusin sa lifetime. Ganun karami ang kanyang ninakaw. Siguro trillion yun. Pagkatapos makonstruct yung vault, yung bahay niya, wala pa yatang 2 linggo na sunog yung bahay. Sunog! Uling po, wala pong natira. No? Yes, ano siya, kampante siya. Ha? Kasi fireproof eh. Nagmamadali siya pumunta sa kanyang lugar, sa Laguna. Kampante siya. Binuksan niya ngayon yung vault. Pagbukas, hindi buo yung pera. Salamat sabi. Buo yung pera. Mainit, di po ba? So yung init, kahit fireproof, pumasok pa rin sa loob. So parang natusta yung mga pera. Ano nangyari? Kung yung pera buo, eto ang problema. Nung hawakan niya, abo lahat. Yung Sodom and Gomorrah, parang ganun. Diba? Ang Sodom and Gomorrah, pag makakapunta po kayo doon, makikita nyo yung bahay, sigurats buo, pero pag ginanin nyo ng inyong daliri, napupulbos po. Dahil sa tindi ng apoy na pinadala ng Panginoon. So meron pong batas ang Diyos. Kaya tandaan natin, wala tayong malulusutan. O pwedeng hindi namin alam ang ginagawa ninyo, pero alam ng Diyos. At ipapatupad niya yung kanyang batas. Kaya huwag niyo sabihin na, ako naman ito bahala ako dito, sagot ko ito, hindi. May sagutin tayo sa Panginoon. No? Tandaan natin kung gusto natin maklaim yung mga promises ng Lord sa Biblia, sa kanyang batas, seek first the kingdom of God and His righteousness. No? And confidently, pwede mong hingin sa hari yung pangako niya. Amen po ba? Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Dapat klaro po sa atin, ha? Dapat klarong-klaro sa atin na tayo'y mamamayan ng kaharian ng Panginoon in legal standing. Paano po yung legal standing? Keep your lives clean. How? Paano magiging malinis ang iyong buhay? Paano kang mamumuhay ng matuwid ayon sa pagiging katuwiran ng Panginoon? Nasabi ko na po yan last Sunday. Be in your what? Starts with letter N. Natural environment. No? So para ikaw ay patuloy mong hinahanap, sinasaliksik, inaaral, sinasabuhay ang kaharian ng Panginoon at namumuhay ka ng matuwid ayon sa Diyos,
Dapat lagi ka nasa iyong natural environment. Ano ang natural environment natin? Presence of God. No? Dapat lagi tayo nasa presensya niya. Kasi nilikha tayo, nagmula tayo sa Diyos. Kawangis tayo ng Diyos. Ang isda, ang natural environment, tubig. Pag umalis ang isda sa tubig, patay. Bakit? Kasi nung likhain ng Diyos ang isda, nagsalita siya sa tubig. So lahat ng nasa tubig, nasa isda. Nakuha po natin. Kung ano ang meron sa tubig, nasa isda. Pero nung tayo ang likhain ng Diyos, nagsalita siya sa sarili niya. Sabi niya, likhain natin. Hindi sa anghel. So kung siya'y nagsalita sa sarili niya, yung buong karakter ng Lord nasa atin. Para yung karakter na yan magpatuloy, dapat manatili tayo sa ating natural environment. Bakit maraming tao na nakikita natin sa palibot, zombie? Ano po sila? Living dead. Dahil wala sila sa kanilang natural environment. Pag may problema, mga kabataan ngayon, pag nagka-problema, no? Anong gagawin? Palaging suicidal ang tendency. Why? Wala sa natural environment. Nasaan ang kabataan ngayon? Anong environment ng kabataan ngayon? Cellphone, Facebook, YouTube. So kung ano nakita nila sa Facebook, anong nakita sa YouTube pag may problema, yun lang din ang gagawin sa sarili. No? Goodbye, malupit na mundo. Ipopost pa. Tapos magpapakita ng movie. No? Oh. Akala nila, ganun lang kadali. Aba, bakit yung mga nagpapakamatay, bakit pagsipa nila ng upuan, pumapasag sila? Ha? Nagbago, ay, ang hirap kaya hindi makahinga. Di ba? Oh. Nagbago ng isip, ang problema, nakahang na. Hindi mo na mababago. Sabi ko nga, tip sa mga nagpapakamatay, maghawak kayo ng kutsilyo na matalas. Para pag nagbago isip mo, isang buhay ka ulit. Ay kasi hindi. Wala kasi sa natural environment. Amen po? So if we are in our natural environment, we can seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Purihin po ang Panginoon. So nakita po natin ano yung rights natin para doon sa access sa mga bagay na dapat nasa atin po. Pero ito po ang isang warning po sa atin. Yung pursuit of things dishonors the King of Heaven. Bakit po? Maling-mali po yan, mga kapatid. Kung hahanapin natin ay all these things, no? To be added unto us, tapos saka pupurso natin yung kingdom of God. Dinidishonor po natin ang ating hari. Bakit po? Una sa lahat, nagpapakita ka ng walang pagtitiwala, distrust. Kasi pag ikaw yung, sabi nga, ikaw yung in charge sa iyong sariling welfare, no? Pinupurso mo yung mga bagay, pero ikaw ay nasa kaharian. Sinasabi mo po sa hari ng isang kaharian, hindi mo ako kayang pangalagaan. Gwapo ninyo? Pakita ko lang po sa inyo. Tandaan po natin, ang kaharian, different po yan sa democracy. Ang alam natin ay democracy. Hindi natin alam ang kingdom. Kasi nabuhay tayo in a democratic government. No? Ano ba ang democracy? Democracy. Di ba? Democracy or demon crazy. There is no such thing as democracy. Hindi po totoo yun. Ang tawag po dyan ay abstract. Napilit na ginagawang concrete na hindi po pwedeng mangyari. Tingnan po ninyo ang ating bansa. We are in a democracy. Are we living in a democratic country? No. Di po ba? Di ba, sa democracy, sinasabi,
may kasalanan, dapat parusahan. Eh, yung tumakbo doon sa busway, sa EDSA, tatay ni Gatchalian, naparusahan ba? Hindi. Kita niyo na. Napigitan ba? Hindi. Oh. Nag-ano pa, nag-dirty finger pa doon sa MMDA. Nung tinatanong, sino po yun? Sasakyan ng senador ang gamit. Ayaw bang aminin ni Gatchalian? Nakuna ng picture. Kaya dapat hindi na iboto yan sa susunod. No? Ang tatay po ni Gatchalian, ni Senator Gatchalian, walang hiya. Super walang hiya. Minamaliit po nila ang mga Pilipino. Kasi hindi sila mga Pilipino, mga inchik yan eh. Kaya dapat maging eye-opener sa Pilipino yan. No? Na pag tumakbo ulit si Gatchalian, dapat tayong lahat magsabi, huwag iboto yan. Nakahawak lang ng kaunting posisyon. Feeling nila, sila na ang may-ari ng Pilipinas. Buti na lang, nandun yung Tulfo, binanatan. No? Wala siyang nagawa. Pinira siya ni Tulfo. So ano po ba ang democracy? Ang democracy po, ikaw ang bahala na mag-care sa sarili mo. Yan po ang democracy. Ano gagawin po ng gobyerno? Ipoprovide niya yung environment na kung saan para ikaw ay mag-succeed. Ang tanong, pinoprovide ba ng government ng Pilipinas sa atin para mag-succeed tayo kung kailangan natin? Hindi. Tingnan po ninyo ha. Only in the Philippines. Ha? Sa Middle East, bago mag-asawa, dapat may trabaho ka, dapat may bahay ka, dapat kaya mong isustina ang iyong mapapangasawa. Sa Pilipinas, tambay na nga, may kabit pa. Ang galing ano po? Tambay na nga, na may asawa, may kabit pa. Bakit po nangyayari sa atin yun? Multitasking na. Yan ang nangyayari po sa atin, mga kapatid. Kasi nga, ang mga Pilipino, hindi namumuhay sa natural environment. Hindi pinoprovide ng government. Sa Israel, pag ang mag-boyfriend, mag-girlfriend, nag-decide na mag-asawa, magpapakasal, yun ang po ninyo sa Israel, ipoprovide sila ng gobyerno ng bahay. Libre po yun. No? Ano pa? Ang gagawin ng gobyerno, bibigyan sila ng malaking halaga, puhunan kung anong negosyo ang gusto nila. Anong konsepto po yun? Kingdom. Dahil ang Israel ay kaharian. Kahit po sabihin natin sila ngayon ay socialist republic, pero ang kanilang konsepto, hindi nawala yung kingdom. Ang hari ang nagpo-provide. Sa democracy, pinoprovide lang yung kailangan mo, pero basically, bahala ka sa buhay mo. Naayusin mo yung buhay mo. No? Sabi nga, yung mga tinatawag na nice ties, koneksyon. Kailangan may mga koneksyon ka. Sa kaharian ng Diyos, in the kingdom, reverse po yan. Ang isang mamamayan ng kaharian, ang hari po ang pumipili. Tama po ba? Yung hari ang magsasabi na ito ay aking mamamayan. Once na in-appoint ka na ng hari na ikaw ay mamamayan ng kanyang kaharian, obligado ang hari. Immediately obligado siya. Kasi pagka nabuhay ka ng pobre, ang backlash nun sa hari. Sasabihin ng mga tao, pobre pala yung hari nila. Hindi kaya i-provide. Ang ating bang hari ay mahirap? Hindi po. Hindi po. Ang hari natin ay super yaman. Bigyan ko kayo ng isang illustration para maunawaan po ninyo ito. Imagine po ninyo sa isang family, di po ba? Sa isang family, ang mga anak, automatic, di ba? Sila ay sakop ng nanay at tatay. Okay? So, ngayon,
Sa pamilya na yan, dahil sila yung mga anak ng kanilang nanay at tatay, obligado ang nanay at tatay na i-provide lahat ng kanilang pangangailangan. Ano yon? Pagkain, damit, inumin, bahay. Di ba? Halimbawa yung anak, pagdating ng umaga, magtatanong, may pagkain ba tayo ngayon? No? Tatanungin yung nanay at tatay niya, may pagkain po ba tayo ngayon? Pagdating ng tanghali, may pagkain po ba tayo ngayon? Pagdating ng gabi, may pagkain po ba tayo ngayon? Papasok sa eskwelahan, tayo meron ba akong damit? May susuot ba ako? May uniform ba ako? Ano ang dating nun sa magulang? Bakit po masakit? Hindi siya nagtitiwala sa mga magulang niya na ang basic rights niya is anak siya ng nanay at tatay niya. O pwedeng nangyayari yan sa reality kung ang nanay at tatay ay, sabi nga, mga magulang na nanggugulang. May magulang na ganyan, no? Magulang na nga, nanggugulang pa ng anak. Kaya yung anak nagtatanong, may kakainin po ba tayo bukas? Ako may kakainin, kayo wala. Bahala kayo sa buhay niyo. Tanghali na may pagkain ba tayo? May nakitabi ako para sa akin, hanap kayo nung sa inyo. So magulang po ba yun? Hindi. Hindi po ba? Hindi po yun yung environment na sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, kung yung nanay at tatay ay totoong nanay at tatay, yung anak, hindi na yan magtatanong kung may pagkain ba sa umaga, may pagkain sa tanghali, may pagkain sa gabi, kasi iniinsulto mo yung nanay at tatay mo. Same thing sa kaharian ng Panginoon. Kung araw-araw na lang, Panginoon, bigyan niyo po kami ng makakain bukas. Makakain mamayang tanghali. Iniinsulto mo ang Diyos. Bakit po? Ano sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 32? Pagans run after these things. May Diyos ka, pero ibang Diyos. Ano ang Diyos mo? Apple juice. Buko juice. Kaya hingi ka ng hingi. Samantala sinasabi ng Panginoon, ayusin mo lang yung standing mo sa aking harapan. Ako ang bahala na mag-provide ng lahat-lahat na kailangan mo. Mga kapatid, tandaan po natin, ang isang mamamayan ng kaharian ng Panginoon ay sons and daughters of God. Tayo mga anak ng Diyos. Sa mga nanay at tatay na nandito, na totoong nanay at tatay, o kahit sa Palmera, pinapabayaan ba natin ang ating mga anak? Minsan na, kakainin na lang natin, binibigay pa natin sa kanila. No? Minsan, tatanong, ba, kumakain ka, naalala ko nun sa Isaiah. Ngayon, pero noon, kakain kami sabihin natin sa McDo. Pag-order namin, tatanungin niya si Sia, kaya mo bang ubusin yan? Yung isa naman, pagtatanong, sisimangot na, di po ako kumakain eh. O, sa'yo na yan. Ayaw mo na. Sabihin naman niya sa akin, dati mo binigay sa akin. Sige na, kainin mo na, order na lang ako ng bago. Di ba kita niyo, no? Hindi yung nagagalit ka na. Kasi gusto mong ibigay. Because rights nila yun eh. Yan yung totoong magulang. Di po ba? Hindi na sasabihin nila, may makakain po ba tayo ngayon? Pag nagsabi sila nun, insulto sa atin yun. Kasi mga anak natin sila eh. Ang ating Diyos Ama sa langit, tandaan natin, siya ang hari. Ano tayo? Prinsipe at prinsesa. Nakakita kayo ng prinsipe at prinsesang patay gutom? Ang prinsipe at prinsesa, sunod ang luho. Pero kinakailangan,
ano? They are in right standing with their Father King. Pag hindi tama ang kanilang posisyon, anong gagawin ng hari? Tatanggalan sila ng mana. Tatanggalan sila ng rights bilang prinsipe at prinsesa in the same manner sa atin. Sabi nga, kung ganito ang ating relasyon, anong mawawala sa atin? Lahat nasa atin na. Yung ating Ama, siya ang source. No? Ibig sabihin, kung siya ang source, obligado siya to take care of us. Pangalagaan niya tayo. Bakit? Meron tayong karapatan. Ang anak na mayroong matinong magulang, dahil alam niyang anak siya, paggising niya sa umaga, hindi na siya nagtatanong kung may kakainin. Anong gagawin niya? Pupunta siya ng ref o pupunta ng kusina, titignan kung may pagkain. Magtatanong pa ba siya na, pwede ko bang kainin to? Hindi na. You have all the rights. Upo na lang. O, di ba? Lalo na kung yung anak ay napakatinong anak, napakabuting anak. Di ba? Hindi mahirap pakainin. Pero yung anak na hindi maayos, hindi tama, minsan pag humihingi sa'yo, parang, lalo pag gusto mong mag-diet, di ba? Paghihingi, ano ba naman? Payat pa minsan naman magkakain ng isang buwan. Pero para sa kanya din yun. Di ba? Kumbaga, rights naman ng magulang yun, naiayos naman yung mga anak. Huwag na may bigay natin ng sobra-sobra to the point na mamamatay na. No? Di ba may kasabihan, in the morning, eat like a king. In the afternoon, eat with your friend. In the evening, give your food to your enemy. Paano mamatay siya? Kasi kinakain natin sa gabi, yun ang cause ng death. Diba, pagka kumain ka ng hindi maganda, pagdating ng mga alauna, 2:00, ang sama na ng pakiramdam mo ng madaling araw. Magpapasugod ka na sa ospital. Wala namang sinabi sa Bible na 3 times kang kakain. Sino nagturo sa atin na 3 times kakain? Ha? Sino po? Mga kapitalista. Kailangan tayong mag-consume. Yung utak natin, kinondisyon. Kung babalikan niyo yung mga unang panahon na tao, 2 beses lang sila kumakain. Nung nasa Europe ako, 1 beses lang kumakain tanghalian. Pagdating ng gabi, kape lang kami. Kape, tapos, ang tawag ng minestra, yung soup, yun lang. Ganun lang. O, tapos, kami mga Pilipino, pagising sa umaga, dahil hindi kami sanay, no? Pupunta kami ng chapel time, 6:00 ng umaga, yung mga bituka namin, ang ingay. Pero sila, wala, normal. Kasi sanay sila eh. Pagdating ng 10:00 ng umaga, kami mga Pinoy, gutom na. Kasi mas matindi ang ating consumerism eh. Tinuruan tayo ng pagkain ng umaga, breakfast, merienda 10:00, tanghalian, no? Merienda 3:00, turon, banana Q. Tapos, kakain pa ng dinner. Okay na, no? Eh, meron pang midnight snacks. Kaya po nahingin nyo ngayon, karamihan ng kabataan, obese. Diba? Sa church, hindi lang dito ha, kahit sa Palmera, dumadami ang kabataang obese. Bakit po? Gabi na kumakain pa. Nag-burger pa. O kaya, mag-a-ice tea. O kaya, ano yun, yung kaping malamig. Ayun ang ice coffee. Eh, matutulog ka na. Kaya pa ba niyang tunawin yun? Hindi na. Wala ka ng activity. Okay, maniwala sa sinasabi ng mga doktor na yung mga naan natin sa Facebook. Basta pag kumain ka, huwag ka lang, pahinga ka na ng mga 1 oras, okay na yun. That's not true. You have to burn it. So, work out. No?
That's part of our being citizen of the kingdom of God. Pangalagaan natin yung ating sarili. Kasi how can you claim your rights? Patay ka na. Dito sa mundo. Wala na, di po ba? So tandaan natin, ang ating hari, siya ang nagmamay-ari, mamamayan tayo ng kanyang kaharian, tayo yung mga prinsipe at prinsesa. So ang ating hari, obligado. Hindi natin kinakailangang isipin yung bagay na yan. Anong isipin lang po natin? Pagharian tayo ng kaharian ng Diyos, mamuhay tayo ng matuwid, ayon sa katuwiran niya. Hindi mo iisipin kung may kakainin ka. Hindi mo iisipin kung meron kang damit. Hindi mo iisipin kung may pera ka. Kasi ang Diyos, ang hari, ang bahala. So, kung ganun po mga kapatid, no? Ay, ano ba yan? Bumalik? Ayun, magaling. So kung ganun po mga kapatid, na yun lang ang gagawin po natin. At yun ang sinabi ng Panginoon, wala nang iba. Ano po? Pinapahirapan lang natin yung sarili natin. We were living under curse. Monday to Sunday, you work. You are cursing yourself. Sabi nga, 7 araw ang binigay ng Diyos. Yung isang araw, mamamahinga ka. Yung isang araw, ninanakaw mo pa. Kaya sabi ng Panginoon, you rob me. Sabi ng Panginoon sa atin. Tayo naman, nasagot natin, yes Lord, we rob you so much. At tapos magtatanong ka, bakit ang buhay namin salat at salat? Hindi mo sinusunod kung ano sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Kung susundin po natin yan mga kapatid, ba't tayo magbubulan? Anong sinabi ng Panginoon sa unang mga passage na inaral natin sa Matthew chapter 6? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap. Diba? But your Father in heaven feeds them. Nakakita na po ba kayo ng ibon, naggagapas, nag-aani, nagtatanim? Nakakita na ba kayo ng ibon na may bitbit ng bag, sasabit sa tricycle o sa jeep, magang-maga, para magtrabaho? Wala, di po ba? Nagugutom ba sila? Hindi. Anong ginagawa nila? Nagpapakaibon lang sila. Kuha po natin. So kung tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos, ang gagawin natin? Magpapakamamamayan lang po tayo ng kaharian ng Diyos. Obligado ang hari, ibigay yung lahat-lahat para sa iyo. So do not worry mga kapatid. Why worry? Kung ikaw ay nag-worry, ibig sabihin, hindi pa klaro sa iyo yung pagiging citizen of the kingdom of God. Amen? Maliwanag po ba? So itutuloy po natin next Sunday. Sabi nga, mapupunan natin basta tayo ay lumayo sa Panginoon sa katermang problema ang darating sa atin. Pero pag lumapit ka sa Diyos, solve po lahat yan. So ang solusyon lang, balik sa Panginoon, kumapit sa Panginoon, mamuhay ng naayon sa Kanyang batas. Ano sabi ng Panginoon? Lahat. May exemption ba? Pag sinabing lahat, pati love life, pati financial, pati relasyon sa family, pati yung pang-araw-araw mo, lahat, idadagdag sa'yo. Ibig sabihin, wala siya nung una. Idinagdag siya nung gawin mo yung ni-required ng Panginoon. Amen po? So we do not worry. Let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, kayo po ang haring makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo, niluluwalhati at sinasamba. Salamat po, Ama, sa pagliliwanag niyo po sa amin ng tangi lamang namin kailangang gawin, mamuhay ng naaayon sa nakasulat sa inyong banal na kasulatan. Simpleng-simple po, Panginoon, ang sinabi mo. The only thing that we need to do is to seek first the kingdom of God, your kingdom, and your righteousness,
and all these things shall be added unto us. Father in heaven, alam po namin na may mga kasalanan po kami sa iyo. Hinihingi po namin ang tawad, Ama, dahil naniniwala kami sa Biblia, pero hindi po kami nagtitiwala. Ang daming mga bagay na sariling sikap na ginagawa namin, mabuhay lang po kami ng maayos. Na samantalang sinasabi mo po, Panginoon, simpleng-simple lang, hanapin ang kaharian mo at ang iyong katuwiran, lahat-lahat ibibigay sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na araw-araw mabuhay po kami sa aming natural environment in the attitude of prayer. So that, Father in heaven, it will not be very difficult for us to seek your kingdom and your righteousness because we will be guided and governed by your Holy Spirit. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. There's a place
all glory to God for His wonderful message. Meron po tayong panonood ng video about tithing. Meet Bob. Bob's been coming to church for a while now. Amidst the busyness of work and life, he wants to grow closer to the Lord, but he feels like something's missing. He reads his Bible, well, sometimes. He's attending a home group and even listening to podcasts of old sermons. But try as he might, he just feels like something's missing. Then Bob heard a teaching on giving financially. He felt a little convicted, knowing that he and his family were not regularly tithing 10%. But he wondered, does God really command me to give the first 10% to the church? Does the church really even need the money? Or what's in it for me? Why should I give? Bob decided to dig a little deeper and look into it for himself. So he opened his Bible and really didn't know where to look. So he Googled Bible passages about money. He was very surprised to find a large number of verses about tithing, and not just in the Old Testament. Jesus himself talked about tithing to the local church. Now Bob was really feeling convicted. He was beginning to see why the tithe was so important. It wasn't about the church needing money or trying to scam him in some way. It was a question of the heart. Bob repented of his disobedience, and he started to return the first 10% of his income to God. He was pleasantly surprised to see breakthroughs in many areas of his life. His relationship with his children, his marriage, and even his finances began to improve. Bob thought back to one of the verses that he had read about the tithe. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out my blessing upon you. Yes. Yung lesson mo sa video is si Bob, businessman siya, tapos yung budget niya yata sa is type pa naman. Kaya ang binibigay niya lang sa giving is 1.4%. Tapos di ba nag-Bible reader naman siya, kasi nag-aanad siya ng mga, siguro prayer meetings, yung mga discipleship, gano'n. Pero kulang pa rin. Tapos yung heart niya is, may nakita siyang emptiness. So, nag-research siya sa Bible, nakita niya yung napakaraming messages about the giving. And yun, nagsimula siyang pagbago. Binigyan niya na talaga sa Lord yung tamang-tamang 10%. 10%. And so, yun, naging maganda yung relasyon siya. Mga anak niya, before, siguro hindi maganda yung relationship nila. Tapos yung marriage niya, naging maayos. And then, yung business niya rin, na-prosper. So, ang moral lesson talaga is, let us give to God what is due to Him. So let us pray. Father God, we once again thank you for your wonderful message today through Bishop Ed. Thank you, Father God, for all the blessings you continually bestowed upon us all. I pray and lift up to you our congregation that always seek first your kingdom and righteousness. And whatever your plans for us, Lord, may it prosper, Panginoon. And Lord, whatever your plan for us, may it be as in heaven and as on the earth. Guide us, Lord, and protect us with our daily lives. Teach us to be prayerful always and in your presence. Our gracious and heavenly Father, I ask that no one amongst us give our share of giving with reluctance in our hearts. We also give up to you, Lord, our good Father, the food that we will about to eat today and share. May this food give us strength to our body and mind. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Yes po, another way of giving our tithes is through GCash from Sister Arlene's number 0945-827-4048. And for our announcements,
worship service po natin this Sunday is dito po sa Palmera, 9 a.m. with Bishop Ed. And the prayer meeting every Wednesday po sa Marikina sa house ni the Bishop and Sis Erlene at 7:30 p.m. Para po hindi na mapagod si Bishop na magbibiyahe ng gabi. And yun, our prayer meeting is every last Saturday of the month. Tatapat po siya ng February 22, 4 a.m. Prayer namin na mas maraming mag-join sa Dawn prayer meeting pag Saturday. Yun. Ang ating Bible reading by the heart, season 207. Ito po, reminder ni Bishop kanina na sana marami din mag-participate. Pastoral prayer for the month of February. Si Brother BJ ng February 2, kanina si Brother Sam. Next Sunday, February 16, si Brother Kim. Going to do Pastor Kim. And on February 23, si AR, ang apo ni Sister Noita. Worship decider for the month of February. Last Sunday, si Sister Edna, February 2, today ako, February 9. And on Sunday, February 16, si Sister Claire Salvador. February 23, Sister Heidi Alvaro. Our birthday celebrators for this month. Brother Paul, Norsho, na si February 5. Last Wednesday. Youth Fellowship, yan po. February 16, 1 p.m. after worship service. Sa Sunday po yun. Nalaglag. 16. Nalaglag po siya mo. Naka-announce. February 16 po sa Sunday. So mag-invite ko ngayon ng mga youth na pwede mag-join. Painting again, Sister Rose, Teacher Rose. Pray natin na may magsundo at may maghatid. Yan po ang Holy Week celebration sa Gina's Farm. Basahin ko na lang po. April 18 to 20, Friday, Saturday, and Sunday. 3 days and 2 nights po tayo mag-stay. Tapos includes all amenities. And collection po, 1,500 per person po yan. Kaya encourage everybody to join. Pwede kayong magpatak-patak yung parang 100 per week kay Sister Arlene. Ililista naman po yung kung magkano na yung yung maibigay nyo para umabot po ng April 17 siguro is okay na. Yun po. Kasi po 3 days and 2 nights tayo doon, kaya medyo malaki po ngayon yung ating kailangan. Provide ni Lord yan, kayo magkano. Bishop Ed for the benediction.
Sige po, so tayo po ay lumulog sa Panginoon at manalangin. Dakilang Diyos, aming amang haring makapangyayari sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Kayo po ang may-ari ng langit at lupa. Kayo lamang ang nag-iisang Diyos, wala na nga pong iba. At sumasamba kami sa inyo at nagpapasalamat, aming Ama, sa katatapos na gawain ito, na sa pangalan ng inyong anak na si Jesus ay pinagpala niyo po ang bawat isa simula sa awitan ng mga papuri at pagsamba hanggang sa inyong mga salita, aming Ama. Na kaming lahat ay hahayo at ipapakalat ang mabuting balita patungkol sa inyong kaharian upang maunawaan ng mga tao ang kinakailangan lamang sa buhay na kayo po ang nagsabi. Hanapin ang inyong kaharian at ang buhay ng inyong katwiran at ang lahat-lahat idadagdag po sa amin. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po kaming lahat na may paunawa po ito ng malalim sa mga tao na dadalhin niyo po sa aming buhay upang maunawaan nila anong ibig sabihin ng pagiging ecclesia o church. Na isang tao na tinawag mo, na nakuha ang kultura ng hari, nakuha ang ugali ng hari, nakuha ang pamumuhay ng hari, at ipapakita sa mga hindi pa po mamamayan ng kaharian anong ibig sabihin ng isang mamamayan ng kaharian mo, amin. Salamat nga po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng buong kalangitan. Basahin po natin Deuteronomy 28, 1-13. On my count, 1, 2, 3, go. Susundin lamang natin si Yahweh na ating Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Gagawin na tayo ang pinakakatila sa mga bansa sa balat ng lupa. Kapapasa akin ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ko ang Diyos kong si Yahweh. Pagpapalaan niya ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid. Pagpapalaan niya ako ng maraming anak na saganang ani sa aking lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalaan niya ang baka ng aking inaring butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalaan niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa akin ay matatalo ko sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila ako, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalaan niya ang aking mga kamalig at lahat ng aking gawain. Pagpapalaan niya ako sa pinibibigay niya sa akin. Tulad ng pangako ni Yahweh, ako'y gagawin niya isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ko siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na ako'y kanyang bayan at matatakot sila sa akin. Pasasalain niya sa lahat ng bagay pagdating ko sa lupain ibibigay niya sa akin. Pararamihin niya ang aking mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng aking pugilin. Bubuksan niya ang langit at mag-ius sa akin ng ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Dahil dito hindi ako mangungutang sa halip ako pa magpapautang sa ibang bansa. Gagawin ako ng Diyos kong si Yahweh at pinuno ng mga bansa at hindi tayo susunod. Uulat ako at hindi mabibigo kung susundin mabuti ang kanyang mga utos na binibigay niya sa akin ngayon. Amen. Amen.